Julian's POV. Mauna na po ako sa inyo, Uncle. Bigla pong sumama ang pakiramdam ko eh. Kaagad kong sambit pagkalapit ko kay Uncle Clarence. Tinitigan muna ako nito bago tumango. Why? Okay ka naman kanina. Ba't biglang sumama ang pakiramdam mo? Kaagad namang sabat ni Carmina. Baka sa boses ito ang hindi maisatinig na pagtutol kaya't nakangiti ko tong sinagot. Ganito talaga pag biglang sinusumpong ng migraine. Hayaan nyo na at babawi ako next time. Sagot ko. Wala kang dalang sasakyan, di ba? Tatawagan ko lang ang driver at ilang mga tauhan ko para ihatid ka nila sa bahay ninyo. Hindi ka pwedeng mag-commute lalo na't hindi maayos ang pakiramdam mo. Si Uncle Clarence naman ang sumagot na kagad ko namang kinangiti. Kaya ako lumapit sa kanya sa kadahilan ng magpapatid ako sa driver nila at mabuti na lang. Siya nang una nag-open up sa akin tungkol dito. Di na ako pinahirapan pang makiusap. Don't worry, Clarence. Ako na maghahatid kay Julian. Kagad naman sabat ni Demetrio. Hindi ko naman maiwasan na mapalingon. At nagulat pa ako dahil nakatayo na to habang seryoso nakatitig sa akin. No need. Driver na ni na uncle ang maghahatid sa akin. Huwag mo nang abalahin pang sarili mo. Seryoso kong sagot sa kanya. I am still your husband at sana maisip mo din na nag-aalala ako sa kalagayan mo. Nandito ako para ihatid ka sa kung saan mo gusto kaya't sana pagbigyan mo ako. Katwira naman ito kaya't agad naman akong umiling. Hiwalay na tayo, Demetrio, kahit wala ka na obligasyon sa akin. Makakauwi ako ng bahay na hindi ka na kailangan ng tulong mo. Kaya pwede ba stop pretending na mabuti kang asawa sa akin dahil alam nating lahat kung anong ginawa mo? Seryoso kong sagot. Mga gantong bagay, ayoko na sanang sabihin sa kanya lalo na't may ibang nakakarinig. Since makulit siya, wala akong choice kundi sabihin sa kanya kung ano man nararamdaman ko. Sa sobrang sakit na naranasan ko sa mga kamay niya, hindi talaga ako magsasawa na ipaalala sa kanya kung ano man na nagawa niya sa akin pagkakamali. Hanggat may nararamdaman pa akong kirot sa puso ko, ipaparamdam ko sa kanya kung gaano kasakit ang maloko. Tama si Julian. Hiwalay na kayo kahit huwag ka na mag-pretend na mabuti kang asawa sa kanya. You did not keep your promise na mamahalin at aalagaan mo siya, Demetrio. Huwag mo rin sanang kalimutan pamangkin ko siya, kaya't sana lubayan mo siya dahil masyado nang masakit sa kanya ang mga nangyari. Nagdusa na siya dahil sa mga pinagkakagawa mo at kahit kaming pamilya ni Julian hindi na kami papayag pa na muli siyang bumalik sa'yo. Seryoso naman sagot ni Uncle Clarence habang ramdam ko ang gigil sa kanyang boses. Hindi maikakaila ang galit nito sa kaibigan at kung wala siguro sa paligid ang asawa nitong si Vanessa, baka kanina pa nagkagulo. Sa totoo lang, nagulat ako sa naririnig ko sa kanya ngayon. Akala ko talaga walang pakialam sa akin sa Uncle Clarence, pero sa naririnig ko sa kanya ngayon masasabi kong ang swerte ko dahil naging uncle ko siya. Clarence, magkaibigan tayo at ginagalang kita bilang best friend ko. Pero sana sa pagkakataong to, wag mo naman akong husgahan. Wag mo naman sana iparamdam sa akin kung gaano ako kawalang kwentang asawa kay Julian. Oo, aminado ako nagkamali ako, pero pinipilit kong ituwid iyon. Kagaya mo gusto ko rin na masaya at kompletong pamilya? Sagot naman ni Demetrio. Bakas ang pait sa boses nito. Habang sinasabi ang katagang iyon, Demetrio, mag-best friend na tayo mula pagkabata. Alam mo kung gaano ka kahalaga sa akin. Alam mo ay tinuturing din kitang kapatid, pero bakit nagawa mong magloko? Bakit kay Julian? Bakit sa pamangkin ko pa? Seryosong sagot naman ni Uncle. Para may kung anong bagay ang biglang humaplos sa puso ko dahil sa sinabi ni Uncle. Hindi ko man naramdaman ang pagdamay niya sa akin noon, pero pinapakita naman niya sa akin ngayon na kaya niya pala ako ipagtanggol kay Demetrio. Ang sarap lang sa pakiramdam at isipin na marami rin palang nagmamahal sa akin. Hindi magbabago yon kaya super grateful pa rin ako at dapat pa rin piliin kong maging masaya sa kabila ng mga nangyari. I am okay. Umuwi ako dahil ihahatid ako ng driver ni na uncle. Huwag ka na mag-abala, Demetrio. At sana sa mga susunod na araw, aasa ako. Uumpisan mo na mag-file ng divorce dahil kung hindi, ako mismong kikilos para mapawalang bisa kagad ang kasal natin. Sabat ko naman. Julian, no. Hindi ako papayag. Nangako na ako sa iyong aayusin ko lahat ng problema na to. Please, bigyan mo naman sana ako ng time. Alam kong ako na ang pinakamasamang asawa sa mundo pero pangako, bigyan mo lang ako ng chance, aayusin ko to. Muli nating bubuin ang naumpisa na nating pagsasama. Julian, please. Puno ng pakikiusap ang boses ni Demetrio habang sinasabi ang katagang iyon pero parang wala na nga lamang sa akin. Pagod na akong umasa. Once a cheater, always a cheater, ika nga.
Nagawa niya ako ipagpalit sa iba sa kabila ng mga ginawa kong effort, maging maayos lang pagkasama namin. Okay, alam kong mainit pa ang lahat at wala akong magagawa kung galit kayong lahat sa akin. Kasalanan ko naman talaga eh. Nasira ang pamilya ko dahil sa akin. Malungkot na wika ni Demetrio at kagad na naglakad palapit sa akin. Nagulat pa ako dahil iniabot nito sa akin ang debit card ko bago laglag ang balikat na naglakad palabas ng VIP room. Para naman pinipiga ang puso ko habang nasundan na lang to ng tingin. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Sa tuwing nakikita ko, ang lungkot sa mga mata ni Demetrio lalo ko nasasaktan. Nakaalis na si Demetrio. I think pwede ka nang magstay at ipagpatuloy ang pagsha-shopping natin. Muling naagaw ang atensyon ko nang magsalita si Carmina. Tama ito. Since wala na si Demetrio, pwede ko nang ituloy ang pagsha-shopping ko. Pwede ko nang i-enjoy ang araw ko na malayo sa presensya ng manloloko kong asawa. Yes, yan lang naman ang gusto ko eh. Ang umalis ang asungot na yon. Di talaga ako mapalagay pag nasa paligid siya. Feeling ko hindi ako safe sa kabit niya. Anumang sandali na bigla na lang lilitaw at nanabunot. Katulad na lang kanina. Imagine, nakatikim ako ng sabunot sa hitad na yon. Humanda talaga siya sa akin. Gaganti talaga ako. Sagot ko naman at muling naglakad patungo sa dati kong kinaupuan kanina at muling naupo. Pilit kong winabaglat sa isipan ko ang malungkot na itsura ni Demetrio kanina pag alis niya. Hindi ako mag-e-enjoy paghahayaan kong sarili ko na makaramdam ng awa sa kanya. So dahilan lang pala ang migraine na yan. Sabat naman ni Uncle Clarence. Nakangiti akong tumango kaya kaagad tong napailing. Huwag ka nang gumanti pa sa kabit ng Demetrio na yon. Ako nang bahala sa kanya. Muling wika ni Uncle, nakagad ko naman kinagulat. Ano ang ibig mong sabihin? Uncle, don't tell me, ipapapatay mo siya. Gosh, kailan ka pa naging kriminal? Di ko maiwasang tanong, kasabay ng pag-alingangaw ng tawanan sa paligid. Hindi ko tuloy maiwasan na mapangiwi nang ma-realize ko kung anong katanganan na sabi ko ngayon lang. Anong ipapapatay? Julian ha? Pwede bang itiko mo yung bibig mo? Baka mamaya may makarinig sa ibang tao eh. Makulong pa ako nang wala sa oras? Naiinis naman sagot ni Uncle Clarence. Muling umugong ang tawanan sa buong paligid. Kung kanina'y sobrang seryoso ng paligid. Ibang-iba naman ngayon. Nagawa na magtawanan ng lahat ng dahil sa akin. Kahit papano nakatulong yon para gumaan ang aking pakiramdam. Ano ba kasing gagawin mo, Uncle? Ayaw mo naman kasing linawin eh. Isa pa, hindi mo na kailangan pang ipaghiganti ako dahil kaya ko ng sarili ko, no? Ipagmamalaki kong sagot. Kagad kong narinig ang pagpalatak nito. Katunayan na hindi na siya kumbensido sa sinabi niya. Ngayon lang. Kaya? I don't think so. Kalimutan mo na ang Demetrio na yan, ha? Maraming lalaki dyan na higit pa sa kanya. Huwag mong sayangin ang oras mo sa lalaking manloloko dahil hindi mo deserve na basta-basta na lang paiyakin ng kung sino lang. Marami akong business partners na mga binata at ipapakilala kita sa isa sa kanila. Sagot naman ito. Di ko naman maiwasan mapaismid dahil sa sinabi niya. Sino ba nagsabi sa kanya na may plano pa akong pumasok sa isang relasyon? Wala na akong plano magpaligaw, no? Pagkatapos kay Demetrio, wala na akong balak pang pumasok sa panibagong relasyon kasi nadala na ako. Nagkatrauma na ako. Mas okay ang ganito. Single at pwede kong gawin lahat ng gusto ko. Pagkatapos kumain, muli kaming nag-ikot sa paligid. Ang mga pinamili kanina Demetrio sa akin, dinala na sa kotse ni Uncle Clarence. Sila din naman na maghahatid sa akin mamaya kaya ayos lang. Guys, CR lang ako ha. Babalik din kaagad ako. Paalam ko sa lahat nang maramdaman ko na parang naiihi ako. Kagad naman silang nagsipagtanguan, kaya nagmamadali ako naglakad palabas ng shop para maghanap ng CR. Pagkatapos kong gumamit ng banyo, kagad ako naglakad pabalik ng shop. At bago pa ako nakarating, nagulat pa ako dahil may tumawag ng pangalan ko. Nang lingunin ko to, kaagad sumalubong sa akin isang pamilyar na mukha. Julian! Julian Velasco Sandoval. Sabi ko na nga ba eh, ikaw yung nakasalubong ko kanina? Kagad na sambit nito, habang baka sa boses niya ang tuwa. Wala sa sariling napatitig ako dito, at kagad ding napangiti ng maalala kong lalaki na may-ari ng sasakyan na naatrasan ko sa parking area noong nakaraang linggo. Wala itong suot na face mask at salamin, kaya't malaya ko na pagmamasdan ang gwapo nitong mukha. Yes, super gwapo pala talaga ng taong to. Hindi ko masyado na-appreciate ang kapugian niya nung unang kita namin sa parking area dahil sa face mask at salamin na suot niya. Pero ngayon para tong isang Adonis sa harapan ko. Genre,
Johnny Menjola, right? Tanong ko. Lalo lumapat ang pagkakangiti sa labi nito dahil sa pagbabanggit ko sa pangalan niya. Sa wakas, naalala mo rin ako. Masaya ako dahil nagkita ulit tayo, Julian. Nakangiti nitong wika kasabay ng paglitaw ng bilo nito sa magkabilang pisngi na lalong nagpalakas sa nag-uumapaw niyang sex appeal. Hindi lang ako siguro in love kay Demetrio. Baka sa kanya na bibigay ang puso ko. Sa sobrang gwapo nito, napansin ko na sa amin na banda nakatingin halos lahat ng mga kababaihan na nasa paligid namin. Ano ang ginagawa mo sa mall na to? Don't tell me na may kadate ka ngayon. Nakangiting tanong nito kaya kagad naman akong umiling. Wala akong date. Kasama ko mga pinsan ko at nagsha-shopping kami. Nakangiti kong sagot sa kanya. Ewan ko ba? Sobrang gaan ang pakiramdam ko kay John Ray. Ang sarap siguro nitong maging kaibigan. Para kasing ang bait ng mukha niya at palaging nakangiti. Isa pa ang bango niya rin. Talaga? Wow! Pwede ba akong sumama sa inyo? I mean, nakakalungkot kasing mag-ikot kapag mag-isa lang eh. Iba pa rin pag may kasama habang nagsha-shopping. Sagot nito, Sure, don't worry. Akong bahala sa inyong magpakilala kay Uncle Clarence at sa mga best friend niya na kasama namin. Medyo marami kami ngayon at tiyak na mag-e-enjoy ka. Nakangiti kong sagot sa kanya. Kagad naman gumuhit ang excitement sa mukha nito na lalo lang niyang kinatuwa. Mabilis ko hinila si Johnny patungo sa shop kung saan abala mga kasamahan ko sa pagsa-shopping. Halatang kilala ni na Peter at Carmina si John Ray dahil napansin kong pagkagulat sa kanilang mukha na makita nila ito. John Ray, magkakilala kayo ni Julian? Kaagad na tanong ni Carmina nang makabawi sa pagkagulat. Sabay naman kaming dalawa ni John Ray na tumango. Yes, nakita kami last week sa parking area at Small World dahil nakita ulit kami ngayon. Nakangiti naman sagot ni John Ray sabay lahad ng kamay kay Peter. Seryosong mukhang tinanggap ni Peter ang pakikipagkamay at pagkatapos isa-isang nilapitan ni John Ray sina Uncle Clarence at Arvin para makipagkamay natin. Binati niya rin sina Vanessa, Carmina at Ava. Nice to meet you, guys. Wow! Totoo pala talaga ang sinabi ni Julian sa akin na marami kayong magkakasama ngayon. Nakangiti nitong sambit. Wow, Julian! Kilala mo palang sikat na actor or model na si John Ray? Ang gwapo naman pala niya sa personal eh. Masayang sagot naman ni Ava. Kagad naman tong hinapit sa bewang ni Arvin na para nagsiselos. Hindi ko maiwasan na muling mapangiti. Nice to meet you too, John Ray Menjola. Narinig ko nga namang wika ni Uncle Clarence. Kaswal ang pakihirap nito kay John Ray kaya agad akong nakahinga ng maluwag. Ibig sabihin lang nito ayos lang sa kanya na sasama sa amin sa John Ray sa pagsha-shopping. Naging maayos ang sumunod na sandali sa aming lahat. Masasabi ko na nag-enjoy din ako kahit papaano. Ngayon ko lang na-realize masaya pala talagang lumabas-labas pag may sama ng loob kang nararamdaman. Feeling ko talaga mas makaka-move on kagad ako nito sa hiwalay namin ni Demetrio eh. Lalo na't napalibutan ako ng mga masasayang tao. Are you sure na sa kanya ka na magpapahatid? Tanong ni Uncle Clarence na dineklara ni Vanessa na uuwi na raw kami. Hinanap na daw kasi sila ng kanilang mga anak sa manson. Willing si Johnny ni Eted ako na kaagad ko namang pinaunlakan. Yun nga lang kailangan ko pa rin ng approval ni Uncle Clarence tungkol dito at sana lang pumayag siya. Gusto kong maging kaibigan si Johnny dahil mabait naman to at masayang kasama. Kahit na sikat na artista or modelo ito, wala itong kakeme-keme sa katawan. Ang gaan din itong kasamahan. Nauna nang umalis sila Carmina at Peter, samantalang si Ava at Arvin naman bumalik na sa kanilang restaurant. Yes, Uncle. Ayos naman si John Ray. Isa pa maganda naman ang reputasyon niya sa publiko, kaya hindi naman siguro ako mapapahama kung siya na lang maghahatid sa akin. Nakangiti kong sagot. Saglit na nag-isip si Uncle bago to tumango. Okay, basta i-message mo ako mamaya kapag nakauwi ka na. Huwag ka masyado magpapagabi dito sa labas. Sagot nito. Nakangiti akong tumango bago ko binalingan si Vanessa at nakipagbesa sa kanya. Sinabi nitong mag-ingat ako at enjoy ko lang daw ang oras na kasama ko ang bago kong kaibigan. Pagkaalis ni na Uncle at Vanessa, instead na umuwi na rin, kagad akong niyaya ni Johnny na mag-ikot-ikot pa. Pumayag naman kagad ako dahil feeling ko bitin ako sa pamamasyal. Mas lalo ko napatunayan na masarap pala talaga tong kasama. Palagi din tong nakaalalay sa akin, lalo na kapag gumagamit kami ng escalator. Hindi ko feel na bastos siya kahit lalo nagiging palagay ang loob ko. Hindi ko nga nararamdaman na halos maghapon na pala ako dito sa mall eh.
I think pagod ka na. Hanap muna tayo ng coffee shop para may pahinga ang mga paa mo. Maya-may pagaya sa akin ni John Ray. Muli ko tong pinaunlakan kaya kagad kaming pumasok sa isang kilalang coffee shop at umorder ng kape. Sorry to ask this pero kamusta palang isang Julian Sandoval? Maya-may tanong nito pagkaupo pa lamang namin. Di ko naman maiwasan na mapangiti. Ito na rin siguro ang chance na makilala niya ako ng lubusan. Ganon din siya sa akin. Total naman isang kaibigan na ang turing ko sa kanya. Liban kami sa mga pinsan at kay Vanessa, wala na ako masasabi pang kaibigan. Ano pa nga bang po pwede kong ikwento sa'yo? Nahiwalay ako sa asawa ko dahil nagloko siya? Diretsahan kong sagot. Kita naman ang pagkagulat sa mga mata nito dahil sa sinabi ko. Di ko naman maiwasan na makaramdam ng pag-aalinlangan. Baka kasi bigla ko nitong iwasan kapag malaman niya ang status ng marriage ko. Kidding? Imposible. Di naman yata kapanipaniwala yan, Julian. Bulag ba ang asawa mo sa ganda mong yan? Nagawa ka pa talaga niyang ipagpalit sa iba? Tanong nito. Di ko naman maiwasan na mapabuntong hininga. Hanggat maaari ayoko talaga sana munang isingit ang tungkol kay Demetrio eh. Pero dahil gusto ko maging kaibigan si Johnny at mabait naman to, walang dahilan pa para maglihim sa kanya. Nasa kanya na lang yon kung matatanggap niya ako bilang kaibigan niya. Basta't ang importante sa akin ngayon may mapagsasabihan ako ng mga sama ng loob. Malaking tulong din yon sa akin para gumaan ang aking pakiramdam. Cheater nga, di ba? Pero may anak naman kami. Nasa akin siya at masaya na ako doon. Sagot ko naman. Hay, may isang cheater na naman pala na hindi makontento sa asawa. Pati kuloy kaming matitino na dadamay eh. Nakangiti nitong sagot. Di ko naman malaman kung tatawa ba ako or hindi sa sinabi niya. Siguro gusto niyang i-highlight sa akin na hindi siya kagaya ni Demetrio. Ganon talaga siguro ang buhay. Kung successful ang buhay pag-aasawa ng mga kamag-anak ko, kabaliktaran naman ang sa akin. Hindi sa lahat ng oras maswerte pagdating sa pag-ibig. Karamihan nagtatapos sa happy ending ang relasyon, pero meron ding sawi. Natatawa kong sagot. Nagulat naman ako nang maramdaman ko ang paghawak ni Johnny sa kamay ko. Masuyo akong tinitigan bago to nagsalita. Don't worry. Malalagpasan mo rin ang lahat ng yan. Darating din ang time, makakalimutan mo rin siya. Nakangiti nitong sagot. Di ko naman maiwasan na muling mangiti habang wala sa sariling nilibot ko ang tingin sa paligid. Hindi ko pa maiwasang magulat nang mapansin ko na parang may kumukuha sa amin ng larawan. Nakatuto kasi banda sa amin ni Johnny ang lente ng camera nito, kaya't sigurado ko na kami ang kinukunan nito ng larawan. Sa pagkataranta ko, wala sa sariling nahila ko ang sarili kong kamay na hawak pa rin ni John Ray. Demetrio's POV. Di naman talaga ako umuwi. Nakasunod lang ako kina Julian kanina pa hanggang sa nagsipag-uwian ng mga kasamahan nito sa pangunguna ng kanyang uncle na si Clarence Velasco. Mula sa pagkikita nila ng lalaking kasama niya ngayon na kung di ako maaring magkamali isang aktor hanggang sa kusa nilang paiwan sa lahat para magpatuloy sa pamamasyal. Matyaga ako ring binabantayan yon. Kanina pa rin ako pigil na pigil sa sarili kong sugurin sila at ilayo si Julian sa lalaking kasama niya. Yes, ang hirap palang pagmasdan na ang babaeng pilit mong sinusuyo para muling bumalik sa'yo ay makikita mo na may kasama ng iba. Yan ang nararanasan ko ngayon. Mabuti pa ang lalaking to. Naranasan niyang itian na Julian ang ubod tamis samantalang kapag ako ang kausap nito, palagi itong nakasimangot at pinaparamdam sa akin ang galit niya. Aminado naman ako sa mga pagkakamali ko at tanda naman ako sanang magbago pero malabo na talaga siguro siyang bumalik sa akin. Wala na nga yatang pagmamahal na nararamdaman niya sa akin kundi puro na lamang galit lamang. Tahimik pa rin akong nakasunod sa kanila hanggang pumasok sila sa loob ng coffee shop. Parang tinutusok ng libo-libong karayom ang puso ko habang pinagmamasdan ang masayang ngiti ni Julian tuwing may binibigkas na kataga ang lalaking kasama niya. Parang gusto kong magwala dahil sa nararamdamang selos. Hello, handsome? Pwede makishare ng table? Naputo lang ang pagtitig ko sa gawin ni na Julian nang marinig kong may nagsalita sa gilid ko. Nakauko pa ako sa pandalawahang mesa at mukhang may gustong makishare. Nang titigan ko ang mukha ng babaeng nasa harap ko ngayon, hindi may kakailang maganda din to. Gayunpaman alam ko sa sarili kong mas maganda sa Julian, ang asawa ko. Get lost! Malamig kong sagot dito habang pasimple kong nililibot ang tingin sa paligid. Marami pang bakanting mesa dito sa loob ng coffee shop, kaya bakit siya makikishare?
Wala na akong gana makipag-flirt kahit kanino. Kuya nang gusto niya ipahiwatig kaya siya lumapit sa akin. Sungit? Makikishare lang naman eh. Sagot nito at padabog akong tinalikuran. Di ko na lang pinansin at muli kong binalik ang tingin sa table ni na Julian na kasama nito. Kaagad pa ako napatay na mapansin ko na nagmamadali na silang lumabas ng coffee shop. Para silang hinahabol ng kusina dahil sa mabilis nilang paghakbang, kaya agad ko silang sinundan hanggang sa makarating sila ng parking area. Kahit papano kakampi ko pa rin ang pagkakataon dahil malapit lang din sa kotse ng lalaking kasama ni Julian ang kinapaparadahan ng kotse ko. Mabilis ako nakalipat sa kanila at kaagad na hinawakan sa braso si Julian na noon di nakaligtas sa paningin ko ang pagkagulat sa mga mata habang nakatitig na sa akin. What are you doing? Bakit nandito ka pa rin? Naiinis pang wika nito sabay piksi pero hindi ko iniyaan makawala siya sa pagkakahawak sa akin. Tama ng kanina ko pang pagtitimpi. Di ko nahayaang pang pati sa kotse ng lalaking to sasakay si Julian. Lalaki ako at wala akong tiwala. Sa kapwa ko lalaki. Lalo na akong tungkol kay Julian ang pag-uusapan. Sumama ka sa akin? Don't forget akong asawa mo at hindi kita bibigyan ng permiso para makipag-date kung kani-kanino lang. Galit kong sagot. Pare, bitawan mo nga ang kasama ko. Huwag kang bastos. Sumabat na ang lalaking kasama ni Julian na lalo nagpausbong galit na kanina ko pa tinitimpi dahil sa selos. Binitawan ko si Julian at galit tong hinarap. Sino ka ba? Nililigawan mo ba ang asawa ko? Pwes hindi ako papayag dahil ako ang asawa niya. Galit kong singhal sa lalaking atribido. Wala siyang karapatan questionin ako, lalo na't kahit ano pang sabihin ng iba dyan, asawa ko pa rin si Julian at hindi magbabago yon. Kaibigan ko siya at ayaw niyang makausap ka. Huwag kang bastos, Mr. Dagos. Maaaring kinasal kayo ni Julian pero hindi mo pa rin ba tanggap na hiwalay na kayo? Ayaw niya na sa'yo kaya't palayain mo na siya. Sagot naman ito. Kaagad naningkit ang mga mata ko dahil sa galit at akmang bibigyan to na malakas sa sapak na mapansin ko na naglakad na palayo sa amin sa Julian. Masamang tinitigan ko ang kaharap ko ngayon at mabilis nitong tinalikuran upang sundan si Julian. Julian, wait. Mag-usap tayo? Hindi po pwedeng ganito. Hindi po pwedeng di tayo magkalinawan? Sinong lalaking yon? Bakit masaya ka habang magkasama kayo? Siya na ba ang gusto mong ipalit sa akin? Tanong ko sa kanya habang mabilis tong sinusundan. Wala na akong pakialam pa kung may makakarinig sa akin. Ang importante lang sa akin mailabas ang ilang mga katanungan na kanina pa gumugulo sa isipan ko. Di lumingon sa Julian bagkos mas lalo pa nitong binilisan ng paglalakad. Napansin ko pa ang pagpara nito sa parating na taxi at kagad na sumakay pagkahinto noon. Hindi ko na naabutan pa dahil mabilis na sumibat ang taxi palayo. Wala na ako nagawa pa kundi ang nasundan na lamang ng tingin hanggang sa nawala na sa paningin ko. Laglag ang balikat na muli ako naglakad pabalik ng kotse. Pigil ang sarili kong sumigaw dahil sa matinding galit. Ano kaya ang gagawin ni Demetrio ngayong tila lumalayo na ang loob ni Julian sa kanya? Makuha pa kaya niya ang loob ng asawa at may balik ang pagmamahal at tiwala nito sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.